Inaasahang magla-landfall ang bagyong Bashang sa Surigao del Sur anumang oras ngayong gabi o bukas ng madaling araw. Pero hindi pa man yan nangyayari, nagpabaha na ang bagyo sa ilang bahagi ng Mindanao. Saksi si James Paulo Yap ng GMA Regional TV. Grabe, bahain at init. Hindi pa man nagla-landfall ang bagyong Bashang. Mistulang waterfalls na ang lakas ng ragasan ng baha sa Tandag, Surigao del Sur. Hala, grabe. Tulong-tulong ang mga residente sa Barangay San Antonio sa pag-alis sa mga bunot na nakabara sa kanal at nagpabaha sa lugar. Pansamantalang lumikas ang mga residente. Lalong lumalakas na po dito ang hangin. Ramdam din ang agupit ng bagyo sa bayan ng Kagwait. Dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan, tumaas ang tubig sa paligid ng mga bahay malapit sa Kagwait Beach sa Barangay Unidad. Magdamag din ang ulang naranasan sa bayan ng Hinatuan, kaya ipinag-utos ng munisipyo na lumikas na ang mga residente sa mas ligtas na lugar. Nasa 140 pamilya ang lumikas mula sa isla ng Mahaba. Habang nasa 70 pamilya naman ang nagsiksikan sa maliit na evacuation center sa Barangay San Juan. Ang uban dito sa pikas nga sitio tungod kay dili niya kaya kuan sa accommodate ang area. Mostly ginahimo ni namo dili lang kay karon. Basta adunay bagyo, preemptive time na sila. Ayon sa mga residente, mas mainam sa kanilang lumikas lalo na tuwing may bagyo. Makapuyo namin gani magkit-bakit, kini siguro na magkit-bakit sir. Ito adi, makapuyo kayo maayo ba na di na kami magbakit-bakit. Kanina, tuloy ang paglikas ng mga residente, kabilang ang mga galing sa Barangay Aquino. So katong galino bitaw kusog sa nilawom na siya kaniguro lang ko kay ang among balay na baya sa tubig. Ipinagbabawal ngayon ang pagpalaot ng mga mangingisda habang nakataas ang wind signal number 2 sa lugar. Kailangan makinig sa advice ng LGU at sa lahat ng mga mangingisda, please, I issued my memo, huwag muna kayong pumalaot, baka madisgrasya. Ipinagbawal din muna ang lahat ng tourism activities, gaya ng island hopping at pagbisita sa Enchanted River. Nakataas naman sa Blue Alert status ang Emergency Operations Center sa Esperanza, Agusan del Sur dahil sa banta ng bagyo. Nakatutok at nakamonitor ang mga response unit sa bayan. Handa rin daw sila para sa posibleng deployment. Sa Tubay, Agusan del Norte, nagsagawa na ng preemptive evacuation sa mga residenteng nakatira sa mga landslide-prone at flood-prone areas. Sa inisyal na tala ng MDRRMO, halos 106 na po na ang inilikas sa barangay Tagma Markay. Nagpatupad na rin kagabi ng Blue Alert status sa bayan. Ang Pag-asa nagbabala sa maraming landfall ng bagyong Bashang at sa pagiging mas maulan nito kumpara sa pagiging mas mahangin. Nagkataon lang talaga na maraming islang dadaanan kaya magkakaroon ng maraming landfall. Dapat din tayo mag-focus yung hazard talaga na madalas din natin sinasabi na mas maulan siya kaysa sa mas mahangin. Mayroon namang hazard hunter ang Pag-asa kung saan ipapakita ang assessment ng hazard sa iba't ibang lugar sa bansa. Para sa GMA Integrated News, ako si James Paulo Yap ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Napanatili po ng bagyong Bashang ang lakas nito habang lumalapit sa Caraga Region. Nakataas ang signal number 2 sa Siquijor, timog na bahagi ng Negros Oriental, timog na bahagi ng Negros Occidental, timog na bahagi ng Cebu at timog na bahagi ng Bohol. Ganyan din sa Surigao del Norte kasama ang Siargao, Bukas Grande Island, Surigao del Sur, extreme northern portion ng Davao Oriental, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Misamis Oriental, hilagang bahagi ng Bukidnon, hilagang silangang bahagi ng Lanao del Norte, hilagang silangang bahagi ng Misamis Occidental at sa Camiguin. Signal number 1 naman sa timog na bahagi ng Occidental Mindoro, timog na bahagi ng Oriental Mindoro, Romblon, hilagang bahagi ng Palawan, kasama ang Calamian, Puyo at Cagayancillo Islands, pati na timog na bahagi ng Masbate. Pati na rin sa timog na bahagi ng Eastern Samar, timog na bahagi ng Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, natitirang bahagi ng Bohol, natitirang bahagi ng Cebu, natitirang bahagi ng Negros Oriental, at natitirang bahagi ng Negros Occidental, Guimaras, Iloilo,
Capiz, Aklan at Antique. Signal number 1 din sa Dinagat Islands, hilaga at gitnang bahagi ng Davao Oriental, Davao de Oro, Davao del Norte, hilagang bahagi ng Davao del Sur, natitirang bahagi ng Bukidnon, sa hilagang bahagi ng Cotabato, Lanao del Sur, sa hilagang bahagi ng Maguindanao del Norte, hilagang bahagi ng Maguindanao del Sur, natitirang bahagi ng Lanao del Norte, natitirang bahagi ng Misamis Occidental, silangan at gitnang bahagi ng Zamboanga del Norte, hilaga at gitnang bahagi ng Zamboanga del Sur, at hilagang bahagi ng Zamboanga Sibugay. Huling namataan ng sentro ng bagyo, 120 kilometers silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur, at base sa forecast track ng Pag-asa, patuloy na kumikilos ang bagyo, pakanluran, hilagang kanluran, palapit sa Caraga Region. Inaasahang maglalandfall ito sa Surigao del Sur ngayong gabi o mamayang madaling araw bago po ito dumaan sa Bohol Sea bukas ng umaga. At posible rin itong lumapit o tumama sa kalupaan ng Siquijor at sa timog na bahagi ng Negros Oriental bukas ng tanghali o gabi. At bukas ng gabi naman o sa Sabado na umaga, tatahakin ng bagyong Basyang ang Sulusi bago tumuloy sa hilagang bahagi ng Palawan sa Sabado ng tanghali o gabi. Inaasahan pong bagyang hihina ang bagyo kapag tumama ito sa kalupaan pero posibleng mapanatili nito ang pagiging isang tropical storm. Hindi man term sharing pero may napag-uusapan ngang kasunduan para sa pag-upo ni Senadora Loren Legarda bilang Senate President bago po ang eleksyon 2028. Ayon po yan kay Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri. Posible raw mangyari ang pagpapalit ng liderato pagkatapos nila makalipat sa bagong Senate building sa Taguig. Saksi si Ian Cruz. Matatag, nagkakaisa at di natitinag na Senate Majority. Yan ang caption ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri nang i-post ang larawang ito sa X. Kuha yan kahapon pagkatapos ng sesyon ng Senado kung saan ang umupo sa upuan ng Senate President ay si Senadora Loren Legarda imbes na si Senate President Tito Soto. Kahapon, kinumpirma ni Soto na may planong paupuin si Legarda bilang Senate President bago matapos ang 20th Congress. Kanina, idinitalya naman ni Zubiri ang napag-usapan nila noong magpulong sila sa Senate Lounge. Yesterday, when we were discussing inside the lounge, I made a joke na sabi ko, baka pwede naman end term ni Senator Soto, pwedeng siya din ang maging Senate President, the first woman Senate President. And he gladly agreed and he said, yes, why not? Better that way so that the majority remains solidly behind each other. Sabi ni Zubiri, baka mangyari ang pagpapalit ng Senate President kapag nakalipat na sila sa new Senate building. Maging si Zubiri raw ay magpaparaya para maupo naman si Senador J.V. Ejercito bilang bagong majority leader. We're looking at possibly after the transfer to the new building. I think late 2027, lilipat na tayo sa bagong building. After which, of course, before the 2028 elections, of course, the good Senator Loren Legarda could sit as Senate President. We have an agreement. Let's put it this way. We have an agreement that there will be, of course, a change in leadership within the majority members if we still have the support of all the majority members. Noong unang umugong ang Senate coup, matunog na si Legarda ang iluluklok na bagong Senate President kung babaligtad siya at aanib sa grupo ng minorya. Sabi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na bigo ang tangka ng minorya dahil bigo silang makakalap ng sapat na numero. Let's put it this way, no, hindi sila nakakuha ng 13. Okay. Kaya nag-stabilize kahapon. Kaya nauwi kami sa biruan. Kasi nung nasa lounge yes. na kami, nando Senator Loren, ito naman si Senator Keiko, nag-groupie. Yung nga, Nag-selfie. selfie. So, Nag-post. Pinost, nagtatawa Term ng gabi. sharing, Anong hashtag? Anong hashtag? So, sabay-sabay kami. Di power sharing. O di hinashtag niyang power sharing. Pero ang ending, si Legarda rin pala ang iluluklok ng mayorya bilang bagong leader ng Senado matapos pandayin ang isang power sharing agreement. Si Legarda, tikom ang bibig sa sinasabing power sharing agreement. Ano yung power sharing daw, ma'am? Term sharing daw. I have no idea. That's why I don't like to comment on something
that I have no idea of and I was not informed. Hindi rin niya sinagot kung totoong kinausap rin siya ng minorya para umanib sa kanila kapalit ng Senate presidency. But the Senate presidency was indeed offered to you, ma'am. Could you confirm that po? Was it offered to you? When? Minority. Recently daw. Recently. Kasi ang sabi po ni Senator Soto and Senator Lacson, kinap daw po kayo for to be Senate President. Gusto niya magka-storya. Paniwala ni Lacson, maaring may kinalaman sa tangkang kudita sa Senado ang nag-leak na draft report ng Blue Ribbon Committee na nagrekomendang kasuhan sina Minority Senators Chis Escudero, Jingo Estrada at Joel Villanueva kaugnay ng flood control scandal. Siyempre, nagkaroon na rin ng, sabihin nating, vulnerabilities yung iba namin kasama sa majority. Kung na-appeal sa kanila yung to their emotion, madaling sabihin, nakita nyo na, hindi kayo kayang proteksyonan, hindi tayo kayang proteksyonan ng leadership. Kung natuloy ang kudita, maalis kay Lacson ang pagiging chairman ng nasabing komite. Sinisika pa nating makuhang panig ng minorya ng Senado. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Sugatan ng dalawang habal-habal riders sa Davao del Sur matapos nilang tagain at saksakin ang isa't isa. Saksi, si Argel Relator ng GMA Regional TV. Pagkadating sa Bansalan Public Bus Terminal sa Davao del Sur noong Martes, umupo ang lalaking yan na nakasuot ng puting t-shirt. Maya-maya pa, dumating ang isang rider. Ang lalaking nakaputing t-shirt tumayo at may binunot mula sa kanyang likod. Nilapitan niya ang rider at bilang tinaga ng 2 beses gamit ang itak na kung tawagin ay lagaraw. Tumakbo ang rider na tinaga. Hinabol pa siya ng lalaking nanaga pero hindi na siya naabutan. Kaya pumasok na lang ang lalaki sa palengke. Maya-maya, bumalik ang rider sa kanyang motor at may kinuha. Kumuha lang pala siya ng tiyempo at pinuntahan ang tumaga sa kanya sa loob ng palengke. Hindi na nakuhanan ng kamera, ngunit ayon sa Bansalan Police, 2 beses na nasaksak ng rider ang nanaga sa kanya gamit ang kutsilyo. Nagkagulo na ang mga tao sa paligid. Duguan ang likod ng lalaking nanaga, pumagit na ang isang security guard hanggang sa dumating ang mga pulis. Dinala sa ospital ang 2 sugatan. Napag-alaman na parehong habal-habal driver ang 2 lalaki. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, bago ang insidente, nagkaalitan ang 2 hanggang sa humantong sa pananaga. Iimbestigahan ang mga ebidensya sa kung sino ang dapat ireklamo sa piskalya. Magbabase man tayo sa mga evidences na makukuha ng ating investigator, sir. Pero possibly, sir, meron talaga itong nakaso na frustrated murder. Para sa GMA Integrated News, Argel Relator ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Inilibing na po kanina sina Police Senior Master Sergeant Dayan Marie Molinito at ang kanyang 8 taong gulang na anak na si John Ismael. Bago po ito, nagkaroon ng misa sa mortuary ng NCRPO. Bago po dumiretso sa Heritage Memorial Park kung saan sila inilibing. Sa inilabas na CCTV ng QCPD, kita sa labas ng isang hotel ang mag-asawang sinasabing mastermind sa pagpatay sa mag-ina. Dito umano nag-check-in ang mag-asawa matapos itapon ang katawan ng mga biktima. Hawak na ng pulisya ang mga suspect. Kapwa stranded ang mga lokal na pasahero at dayuhang turista dahil sa pagkansela ng biyahe ng mga barko sa Cebu. Bunsod pa rin yan ng banta ng bagyong Basyang. At mula sa Cebu City, saksi live si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Alan? Piya sa mga oras na ito, naranasan na ang pabugso-bugsong pagulan at malakas na hangin dulot ng bagyong Basyang dito sa lalawigan ng Cebu. Nasa storm signal number 2 na ang southern portion ng lalawigan. Naunang lumikas sa gym na ito ang mga pamilya na sunugan noong January 18. Wala pa silang ibang mauuwian at dahil sa bagyong Basyang, nangamba sila, lalo't binaha ang nasabing gym nang humagupit ang bagyong Tino noong nakaraang taon. Random din. Kaya nga naman.
Kay para isipti ginamo mong kinabuhi. Kabilang ang pamilya ni Maribel Cardines sa mga nakaranas ng hagupit ng Bagyong Tino. Kaya kanina, abala na siya sa pag-iempake at pag-akyat ng ilang gamit sa ikalawang palapag ng kanilang bahay. Ang among mga salinag, ipanood po na sako. Kay in case of na ay kanang ingoy nga bakwit, mga bakwit na sa admin niya, ilabi pa ang mga bata. Kagabi pa lang, kansilado na ang ilang biyahe sa Pantalan sa Cebu. Ayon sa Philippine Coast Guard, hindi bababa sa 632 na pasahero ang stranded. May mga natulog sa Pantalan. Mahirap talaga pag wala kayong budget kasi mahirapan nyo dito. Dire rin mag-stay na may pomdre. Salamat po mi sa kapitan dire na nagpakuan sa mga dire. Pati mga dayuhang turista hindi makabiyahe. We were in Palawan before and it was really good because weather is really good, and now in Cebu it's we are really scared. We don't know what to do. We hope that we will still enjoy our trip to Bohol. I would like to go to Siquijor today, but as I found out today, it's not possible because of the typhoon. Kababayan na planong magbiyahe kaya kayaking. So magkuhan na ka, mag-continuous monitoring ka sa una sa Pag-asa. Mag-check naman na natin online no, kung naabay storm signal ang kaning atong province of Cebu o kung ang mga area kung ang katatagulong. Sa Tagbilaran City, Bohol, iniligpit na ang mga billboard na posibleng masira at maging sanhi ng panganib tuwing may malakas na bagyo. Inilipat na rin muna sa mas ligtas na lugar ang mga bangka sa Panglao Island. Sa Negros Oriental, sinabi ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na magpapatupad sila ng preemptive evacuation sa lahat ng mga nakatira malapit sa dagat, ilog at sa landslide-prone areas. Pia, nandito tayo ngayon sa loob ng Command Center sa Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRMO, kung saan nakaantabay ang lahat ng mga personnel 24 oras para i-monitor ang iba't ibang bayan at lungsod sa lalawigan. Mula dito sa Cebu para sa GMA Integrated News, ako si Alan Domingo ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.